Naalala niyo pa po ba yung yung ginawang milagro ng ating Panginoong Jesus? 5,000 men, not including women and children. Pinakain niya ng ng tinapay at isda. Ano po? Ang dami, libo-libo, pero 5 tinapay at 2 isda lang. Yung kanilang yung kanyang ipinamahagi. Pero ang lahat ay nabusog at ang mga tao ay nakapag-uwi pa, di ba? Yan. So, ganun katindi ang ating Panginoong Jesus. Pero after noon, nung panangyayaring yun, medyo gabi na yun di ba? Kaya pinauwi na niya itong mga tao. Tapos, yung disciples niya, sabi niya, sige, punta na kayo sa kabilang ibayan nitong Sea of Galilee. Pero lake lang yun, po. At itong lake na to ng Galilee tawag dyan, and tawag din pala, may tawag pa rin siyang iba, yung Lake Tiberias. Tiberias or Kinneret. Ayan. Yun yung pangalan niya, pangalan na iba ng Sea of Galilee or Lake Galilee. Alam niyo ba na ito ay 53 kilometers ang kanyang circumference, 53. And then 21 kilometers long or 13 miles. Yan, ganun siya. And then 13 kilometers wide. Ayan. Or 8 miles. Ganyan. Tapos alam niyo ba ang ang kanyang area ay 166 kilometers. Ganyan. At alam niyo ba, napakalalim pala nitong Sea of Galilee na to. Ito po ay 141 43 meters or 141 feet. Yan, haba, 5 feet lang tayo yan, 141 feet, remember? And then, alam niyo ba na second lowest na lake in the world. Kasi 686 feet below sea level siya. Pero, pangalawa lang siya sa Dead Sea. Ganyan. So, nung panahon na yun, si Jesus Christ nga, tinaboy na niya yung kanyang mga disciples, maano na kayo doon sa kabilang ibayo ng dagat, ng lake, Tapos, nung naiwan si Jesus Christ, naiwan siya. Kaya, kaya sa tingin mo niyo, ano kaya ginawa ni Jesus? Alam niyo, ang ating Panginoon, lagi na lang siyang gusto niya yung nag-iisa. At alam niyo kung anong ginagawa niya. Madalas siyang nananalangin, nagpe-pray siya. So, nung namalahati na sila, kasi 4 miles na yung kanilang yung mga disciples, nung 4 miles na yung kanilang nilalakbay, nagasagwan silang ganyan, sagwan-sagwan. Siyempre mahirap yun, sasagwan lang sila. Wala naman motor. Yun. Kaya, medyo matagal siguro, makating gabi na yun, kaso lang, alam niyo, nangyari. Parang bumangon yung alon, kasi ang lakas ng hangin. Maalon sila na ganyan, ganyan, alon-alon. And then, ito naman, nakita ng Panginoon, alam nyo, malayo, di ba 4 miles pa, layo ni Jesus Christ sa kanila. Pero nakita niya, itong mga disciples, nakita niya na naghihirap. Kaya alam niya ginawa ng Panginoon, sinundan niya itong mga disciples niya. Paano niya nasundan? Wala siyang boat, Alam niyo, yung mga disciples, di hirap na hirap sila. Ganyan, nagdo-row sila kasi against the waves ang kanilang sagwan, Siyempre nahirapan sila. Kahit ba mga mangingisda yan, di ba? Pero ngayon alam niyo, meron sila nakita naglalakad dun sa water.
Eh, at sana dadaanan pa sila ng Panginoon eh. Si Jesus pala yun. Naglalakad sa tubig. O, nakakita na ba kayo ng gano'n? Naglalakad sa tubig. Si Jesus yun. Siyempre, hindi lang siya basta tao. He was also God at that time. No? And then, sabi nila, alam niyo ba kung ano sabi? Naku, multo! Takot sila. Grabe. Sana makakakita. Siyempre, hating gabi. Tapos siguro nakaputi si Jesus Christ. Tapos, siyempre, di ba, maalon, gaganon-ganon siguro yun. Akala nila multo. Takot na takot sila. Grabe itong mga disciples, ano. Tapos, nung sabi niya, it's Jesus, Panginoon. Sabi niya gano'n. They were all terrified. Sabi dito sa verse, no? And then, sabi naman ng Panginoon, ay, huwag kayong matakot. Ako to. Sabi niya gano'n. Don't be afraid. Sabi niya, then he got into the boat with them. Alam nyo, ang ginawa ni Jesus Christ, sumakay na lang siya doon sa boat. Yan. Alam nyo kung ano nangyari? Nung pagkasakay niya sa boat, biglang nanahimik yung alon. Nanahimik. And then, alam nyo, isa pang katakataka nangyari doon eh. Kasi, bukod doon nung siya ay sumakay, biglang nanahimik yung magulong dagat, tapos, di ba 4 miles pa lang ang naro-row nila, no? Ng mga disciples, no? Pagsakay ni Jesus, nahandun na agad sila sa kabilang ibayo. So, meron 4 miles na bigla nilang nalagpasan. Ganun. Pagdating noong pagsakay ni Jesus Christ. Ganyan. So, yan po, mga kababayan, makikita natin na ating Panginoon. Una, pwede siya maglakad sa tubig. Pangalawa, yung mga waves o yung alon ay natakot sa kanya tumigil, no? Kasi He is the Lord of creation. Di ba? Sinasabi sa John 1 na lahat ng ginawa dyan ay siya ang may gawa. Lahat na nakikita. Basahin natin sa John 1. Sabi niya dito, although wala na tayo masyadong oras, sabi niya ganun. Ayan. Basta lahat ng mga nagawa, nakikita natin, ay gawaan niya. Kaya kahit yung mga alon na yan, tubig na yan sa kanya galing. And then, yun nga, na pwede siyang nandito siya ngayon, diba, nandun sila sa kalagitnaan ng dagat, 4 miles from dun sa shore na pinanggalingan nila, and another 4 miles kasi nasa gitna sila para makabalik, diba? Pero right after he boarded bangka ay biglang nahando na. So, merong tinatawag niya kasi na translation, nata-translate o na-transport sila agad at that minute. So, makita natin na ang ating Panginoong Jesus ay hindi lang siya basta tao because He was 100% man, but He was also 100% God. Ganun po. Kinakailangan talaga na ating i-acknowledge na si Jesus Christ ay hindi lang basta tao, katulad ng sinasabi ng iba na relihiyon, no? Kung hindi, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? So, yan po, makita natin na pwede natin talaga, ang buhay natin ay pwede nating isakay sa ating Panginoong Jesus sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen? So, yan po. Ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye-bye.